Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, sa lahat ng mga makikinig ng salita ng Diyos, maging ang mga bagong makikinig ng salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Ang topic po natin ngayon ay ang pangako na nakapropesiya na dapat malaman ng lahat ng tao. So ito po ang ating topic ngayon. Basahin po muna natin sa Exodus 20 verse 6. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. So maliwanag po na ang mga totoong umiibig sa Diyos ay ang mga gumagawa ng kanyang kalooban, mga gumagawa ng mabuti at hindi pakitang tao lang. Ito nga po ay makikita sa kanilang pamumuhay na may kabutihan at kabanalan. So yun po ang isang palatandaan na isang mananampalataya. Sa awit 34 verse 7, ito po ang pangako ng Diyos. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Di ba napakaganda ng nabasa natin na kapag tayo'y may takot sa Diyos ay may bantay tayong anghel. So ibig sabihin ay secured po tayo. Dahil mayroon nga tayong bantay na banal na anghel na ibinigay ng ating Diyos. Kapag mayroon pong takot tayo sa ating Diyos. So napakaganda po itong mga balitang ito, itong mga pangako ng ating Diyos. Basahin naman natin sa Kawikaan 1 verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. So malinaw na kapag tayo'y gumagalang, gumagawa tayo ng mabuti sa ang kanyang kalooban na ating ginagawa at tayo nga ay sumusunod sa kanya, ay magkakaroon po tayo ng karunungan habang binabasa natin ang salita ng Diyos, habang binubulay po natin at pinag-aaralan ang banal na aklat. So dito po natin maintindihan ang kanyang salita o ang kanyang kalooban kung bakit tayo nabuhay dito sa lupa. So basahin naman natin sa Malakyas 3 verse 10. Dahilin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos, upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So ito po ay naka-address sa Israel. So ang pangalawa naman ay nasa New Testament. Yan. Yung pangalawa po ay nasa New Testament, ang masaganang pagpapala. Dalawang uri ng sinasabing pagbibigay na ito na ating nabasa ay sa Old Testament at ang pangalawa ay sa New Testament, na ibig sabihin ng Diyos ay kusang pagkakaloob na magbigay tayo ayon sa itinakda ng ating puso at hindi na napipilitan tayo. So, ibig sabihin kung ano ang kaya nating ibigay na maluwag sa ating kalooban, yun po ang ating dapat ibigay, na yun po sa ating puso. So, bakit hindi po natin subukan na sinabi ng Diyos mismo na subukin natin siya? Try po natin. Dati po kasi sinubukan ko na ito. Nag-try po ako at sumunod po ang masaganang pagpapala ng ating Diyos. At malalaman natin na totoo ang ating ibinigay sa simbahan kapag ito'y nangyari na. So dati po ay nangyari na ito. Nagagawin ng Diyos na mas lalo tayong pasasaganain higit pa sa ating mga pangangailangan at para makatulong pa tayo sa mga nangangailangan. So ipinangako po kay Abraham na ang lahat ng bansa ay pagpapalain din sa mga sumusunod sa ating Diyos. Basahin po natin sa awit 91.
beginning 1, verse 1. Ito pong mababasa kung paano magmahal ang ating Diyos. Kung paano niya iniingatan ang mga sumusunod sa Kanya at gumagawa ng mabuti sa araw-araw. So talagang masasabi natin na ang Panginoong Diyos ang ating matibay na sandigan. So basahin niyo po sa awit 91 beginning verse 1. Napakaganda po ng pangako ng ating Diyos. At sa Mateo 5 versikulo 1 hanggang 10, 5 verse 1 to 10. So ang mga mapalad. At sa Lucas 6 verse 20 to 6 verse 20 to 23. So basahin natin sa Mateo 5 verse 1 to 10. Verse 3 na tayo. Mateo 5 verse 3. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So mapalad po tayo kapag tayo walang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Kahit na marami tayong pagsubok na dinaranas, magtiwala lang po tayo sa ating Diyos at tayo magiging mapalad. Sa 4, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Wow! Mapalad pala ang mga nagdadalamhati. Ibig sabihin, mga dumaranas ng mga pagsubok. Sapagkat ito ay merong reward sa taas. So, wag po kayong mag-alala kapag kayo'y dumaranas ng mga pagsubok. Sapagkat sa bandang huli, pag tayo'y nawala, meron tayong inaasahan na masigit pa na binigay ng ating Diyos o ibibigay sa atin ng Diyos. Sa 5, Mateo 5 na, 5 verse 5. Mapalad ang mga mapagpakumbaba. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat manahin nila ang daigdig. Wow! Yun pala ang isang pangako pa ng ating Diyos. So mapalad ang mga nagugutom sa 6 naman at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. So mapalad nga tayo sa mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Ibig sabihin mga gumagawa ng matuwid sapagkat sila'y bubusugin. Okay? So, ayun ang pangako ng ating Diyos. Sa 7 naman, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. So, dapat tayo maging mahabagin para tayo kahabagan ng ating Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa, hindi lamang sa salita kundi sa pamamagitan ng tunay na gawa. So, sa 8, 5 verse 8, Mateo. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito po ang mga taong humihingi ng tawad sa Diyos, tumatalikod sa kanilang mga kasalanan, at nagpapalinis sila sa ating Diyos, na sila'y nagbinago na ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay isang bagong nilalang na may katuwiran, kabaitan at kabanalan na makikita sa kanilang buhay. So ito po sila ay magiging malinis po sa harapan ng ating Diyos. At sa Mateo 5 verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. So mapalad nga pala yung mga taong tumutulong sa kapwa-tao, sa kanilang kapwa, upang kung sila'y nag-aaway, sila yung pinagbabati. Magkakaroon po sila ng kapayapaan sapagkat mayroong mamamagitan sa kanila. Ang mga taong namamagitan, sila po ang mga taong mapalad. So ituturing nga ng Diyos na sila'y mga anak niya. Sa 10, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Kaya dapat po tayong makinig sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. So napakaliwanag po na ating mga nabasa na mapalad ang mga taong gumagawa ng ganito o ng mabuti,
ng may malinis na puso at nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. So, basahin naman natin sa Mateo 6 verse 1 to 18. Kung ating babasahin ang ipinahiwatig ng Panginoong dito, so basahin nyo na lang po sa Mateo 6 verse 1 to 18. Kapag nanglilimos, nananalangin at nag-aayuno tayo, ibig sabihin ng nag-aayuno, kung nagpa-fasting po tayo, ay may tatanggapin tayong reward. So yun, so mapalad po tayo. Kung ating babasahin, meron tayong reward kapag tayo'y naglilimos, nananalangin, at nagpa-fasting o nag-aayuno. So, sa Mateo 6 verse 33 naman, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Iyan po ang dapat nating gawin. Unahin po natin ang ating Diyos, ang kanyang katuwiran, na makikita po sa ating buhay ang kabutihan, kabaitan at kabanalan sa pagmamahal sa ating Diyos at sa ating kapwa. Hindi na tayo gumagawa ng napakasama, ng masasama. Upang makamit ang pangako ng ating Diyos na pagharian niya tayo, na sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay masusunod na natin siya. At kapag marunong tayong sumunod ay kasunod na rin ang pagpapala na sinasabi dito. Kaya higit sa lahat ay pagsikapan po daw natin na pagharian tayo ng ating Diyos. Ibig sabihin siya ang maghahari sa ating buhay. Siya po ang masusunod sa ating mga desisyon. O tayo magdedesisyon, hingi tayo ng patnubay sa Kanya sa mga mabubuting plano para sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating mga kamag-anak. Mahalin po natin sila sapagkat tayo'y nilalang ng ating Diyos na kawangis niya. Kamukha natin ang ating Diyos. At sa Mateo 7, versikulo 7, 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So, dito po ipinahiwatig ng ating Diyos na dapat manalangin palagi, upang humingi at nang makasumpong at nang buksan ng Diyos ang pintuan ng kalangitan para sa atin. Kapag tayo'y humihingi, tayo'y bibigyan. Kapag tayo'y naghahanap, tayo'y makasusumpong. At kapag tayo'y kumatok at ang pintuan ng langit ay bubuksan para sa atin. Sapagkat kung mabuti ang ating kalooban, ay pagkakaloob sa atin ng ating Diyos ang ating hinihiling. Dito naman sa John 3 verse 3. So makinig po kayong mabuti. Isilang sa Espiritu. So sinabi mismo ito ng Panginoong Jesus sa John 3:3. Na lahat ay dapat isilang sa Espiritu sapagkat ang Espiritu ang nagbibigay buhay, tumutulong at upang masunod ang kalooban ng ating Diyos. So kailangan po ang ating Espiritu ay babaguhin. Magiging malinis po tayo, magiging banal po tayo sa harapan ng ating Diyos. Tayo magiging isang bagong nilalang sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating tatanggapin sa Panginoon. Tayo'y makakasunod na sa kalooban ng Diyos. So, kailangan po isilang ang ating Espiritu. Espiritong namatay dahil sa kasalanan nila Eva at Adan nung kanilang kinain ang isang prutas na may kaugnayan sa kaalaman, masama at kaalaman, okay? Ito naman po sa John 3 verse 16. So, marami na po kayo sigurong narinig tungkol dito sa John 3 verse 16. So, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dahil nga sa pagmamahal ng ating Diyos sa lahat ng tao, kaya ipinadala o sinugo niya dito sa lupa ang kanyang bugtong na anak
kahit kapalit ang buhay nito. So ganyan po kadalisay ang puso ng ating Diyos. Siya ay banal at maawain, matulungin at hindi madaling magalit. So, ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, pinadala niya dito sa lupa, kahit mamatay, para mahugasan ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa Roma 10 verse 17, magkakaroon tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. So, importante po pala ang pakikinig sa mga salita ng ating Panginoong Diyos at tagapagligtas. Dahil nandito ang buhay, ang kapayapaan, pag-ibig, kabanalan, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay makakasunod na tayo sa Diyos. At tayo'y babaguhin ni Jesus na maging isang bagong nilalang. Makakalakad na po tayo ng may kapayapaan at kabanalan na makikita sa ating buhay na pagiging Kristiyano. So, sa Hebreo naman, sa Hebreo naman po. Hebreo 13 verse 5. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yan po ang ibang pangako ng Diyos. So, hindi tayo iiwan ni pababayaan ng ating Diyos. Di po ba na napakaganda ng mga pangako ng ating Diyos para sa ating lahat? Kaya hindi na dapat tayong mag-alala sa araw ng bukas. Magtiwala po tayo tungkol sa mga pagkain o pananamit at iba pa. Kailangan ating mga kailangan. Basta't sundin po lang natin ang Panginoong Hesus. Magtiwala po tayo, itiwala natin ang lahat sa Kanya. So, ito na lamang po ang ating topic. Doon po sa Hebreo 13 verse 5 na hindi tayo iiwan, ipababayaan ng ating Diyos. Naway may napulot po kayong aral sa ating ibinahagi na mga pangako ng Diyos sa lahat. Okay? Nang tayo'y makalakad ng may kabanalan sa ating Diyos, ang mga pangako na nakapropesiya na dapat malaman ng lahat ng tao. Maraming salamat po sa araw na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Palaging manalangin sa araw-araw, ilang beses sa isang araw. At palaging magbasa ng Biblia, araw at gabi. Nang sa gayon, giginhawa po tayo at magtatanggumpay sa buhay. Kapag kasama natin ang Panginoong Hesus, ang Kanyang banal na Espiritu, upang tayo ay makasunod sa Kanyang kalooban, na tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian, di tayo maparusahan. Salamat sa inyong lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos, na may patuloy buksan ng Diyos ang inyong spiritual na pag-iisip. Malaman nyo ang katotohanan. Ang katotohanan po ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan na walang nakikita. Tayo'y nakapikit, naniniwala, nagtitiwala. Sapagkat kilala na niya tayo, hindi pa tayo sinisilang, tayo'y kilala na ng ating Diyos. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina. Alam niya, kilala na niya tayo. Bilang niya ang ating mga buhok. Alam niya ang magiging buhay natin. So kapag tayo'y mananalangin, alam na niya kung sino tayo. Salamat po sa lahat-lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless po in the mighty name of Jesus.